labag yung expendable. Expandable pala envelope. yun. Envelope. Expandable envelope, Yeah. okay. Si De Lima, bakit nga siya na, di ba may correction po kayo this morning eh? Siya ba'y nag-correct? Oo. Yes. Tinanggal niyo na po siya sa listahan? Ay, hindi po. Klaro Kasi naman po yan. ang in-insinuate nila, kasi naisama sa yung prefatory statement before the listing of the members of the House. Nakalagay kasi doon na sila yung mga na-witness namin na nabigyan ng pera, etc. Na membro ng House. So nailista siya doon. Okay. Pero yun yung general kasi, pero yung specific part sa pagbigay kay Laila de Lima nasa I think sa subsequent or sa portion ng ICC po yata yan. So hindi siya nabigyan ng pera? Nabigyan po siya. Nabigyan siya ng pera. So hindi ho tatanggalin yung pangalan ni Senator Laila? dun sa mga nakatanggap? Hindi Ganun po ba? kasi yun ang sinasabi nila eh. At nakita nila na may bit-bit nga siya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Yung kami po na Anong nakita nyo exactly? Yung ano po kasi ma'am, yung paper bag, galing Horizon ma'am, dinadala namin sa townhouse. Sa townhouse po, nakalagay po sa sasakyan yan. Kami rin po ang nagbababa niyan ma'am. Then darating po yung mga gamitin, or nandun na po yung mga gamitin. Paglabas po niyan ma'am, kikita po namin na bit-bit na po nila yung mga paper bag na may lamang pera. Magkano yung laman ng paper bag? Estimated namin nun, nasa 5 to 10. 5 to 10 pataas. million. Yes, po. Okay. So, kaya nasa nabanggit din si Yes, Senator De Lima. Hindi, ang sinasabi po Ayan mga kababayan, itong si De Lima magbabalik kulungan sapagkat kasama rin po siya na may bit-bit na may laman, yung bag na may laman pong 5 to 10 million. Grabe mga kababayan, ito po ang mga pangyayari na ito. At si Kimbo, naku po, nakakuhanan din po pala mga kababayan ng ebidensya. Ito pong dati pong kongresista na si Kimbo, mga kababayan, ito po, huli po sa akto. Kumpirmado po, nadiliberan din po at may mga picture, may mga larawan. Kumusta na kaya ang Hermes bag nito mga kababayan? At ang Congress, matindi po, nagkagulo po sa Congress ngayon mga kababayan ng Kamara. Nagkasagutan ng ilang kongresista sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan ng sagutang ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. Yan mga kababayan ang ating pag-uusapan sapagkat matindi po ngayon ang nagaganap na rigudon dito nga po sa Kongreso or sa Kamara. Matindi po ngayon at nagkakaroon po sila ngayon ng bangayan dyan. Patungkol po ang isyu sa impeachment na 125 confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Anak ng tokwa mga kababayan, 125 confidential fund pa lang. Si De Lima pa nga lang, 5 to 10 million na. Si De Lima pa lang yon, Hindi pa siya kongresista noon. Di ba mga kababayan? At yung mga mali-malita rito na pinag-uusapan, na binulgar nito pong 18 na mga dating sundalo, ay grabe bilyon-bilyon hanggang trilyon po maabot ang halaga. Pero ngunit ito ay ayaw po nilang pag-usapan. At ito mga kababayan, speaking ng mga dating congressman, nako sabit itong si Raul Manuel mga kababayan, panoorin ninyo. Dati ng Kabataan Party List si Raul Manuel. Kausapin lang po natin sa kanya pong masasabi dito po sa pagkakadawit ng pagkakasama ng kanyang pangalan sa sinasabing listahan po na nahatiran ng mali-maletang pera sa Kamara. Grabe, anak ng teteng naman talaga, kaya pala ang iingay nito mga hinayupak nito noon sapagkat kasama rin po pala ito sa nahatiran ng pera. Kita nyo, itong si De Lima, ngayon pa lang naging congressman, kasama din dun sa pera, ng malita. Ito naman si Raul Manuel, dating congressman, ayan, kasama pala ng bigayan ng malita. Grabe, pinaghati-hatian po ang tax ng bayan. Marami na po mga Pilipino, ang hirap na ngayon sa mga OFW na nandiyan sa ibang bansa. Ngunit ang pinag-uusapan po nila, ang matindi po nilang pinag-aawayan, yung 125 confidential fund. Confidential fund pa yon ni Vice President Sara Duterte. Ganyan po, kabueset. Ito pong Kamara ngayon mga kababayan, at nagkagulong na nga po sila rito. Panoorin nyo po kung ano ang nangyari dito sa Kamara. Ngunit bago yan, salamat po muna sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating video mga kababayan. Paki-like po at paki-share. Sa mga hindi pa po subscriber, paki-subscribe na rin po mga kababayan. Panoorin natin ang buong detalye ng video galing po sa DZER or SMNI News. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay kung hindi sa opisina, sa townhouse. Binuksan ni Quezon City Representative
ayan mga kababayan, 10 milyon kay Dilima, no? 10 milyon yung natanggap ayon dito sa pagbubulgar ni nito pong mga dating mga ex-marines ay ayon sa kanila nagkakalaga ng mga mukhang 5 to 10 milyon mga kababayan. Ito ngayon yung pinag-uusapan dito sa Kamara. Bong Suntay ang isyu ng mali-maletang pera na unay pinangsuhol sa ilang mga kongresista. Batay raw ito sa notarized affidavit ng 18 ex-marines, mga dating empleyado ni Rizal Congressman Zaldico na umaktong taga-deliver ng mali-maletang pera para bayaran ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Pero nang sinubukan ni Suntay na ungkatin pang lalo ang expose, ito ang nangyari. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this is Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of is order. the highest Chair. hierarchy among all the motions. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. Nagpanik nagtago ng asawa na wanted ng kasong rape itong asawa ni Beatrix Luistro, mga kababayan. Nagpanik dito sa inungkat ni Congressman Suntay, mga kababayan. Panik na panik sila dito. Pati itong si Koke, mga kababayan. Teka, sandali. Koke, nagpanik. Sandali, Koke. Ang ganda ng pang thumbnails kay Koke, mga kababayan, no? Oh, ganda. Diba? Thumbnails natin yan. Wait lang, guys, ha? Magta-thumbnails muna. Maglalagay muna ako ng thumbnails kasi si Koke yan, eh. Panik na panik sila, eh. Ha? Oh, tuloy. Asan na ba yan? Tuloy. Huwag istorbo ito si Bimar. Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. Hindi na nakapagpaliwanag si Congressman Suntay matapos mistulang patayan ng mikropono. Para sa isang kongresista, tila may mali siya at laban pa sa Kamara ang mga pahayag ni Suntay. My understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News, ipaniliwanag ni Suntay kung bakit niya binanggit sa committee hearing ang expose. Well, alam mo, napaka-importante na if we want to have an impartial hearing, then dapat pati yung mga miyembro na uupo doon na magde-decide kung at boboto tungkol sa impeachment ni VP Sara, magiging impartial rin. Giit ng congressman, hindi lang ang dating Marines ang nagsangkot sa mga kongresista sa umunoy suhulan. Katunayan, giit ni Suntay na mismong sina Votas Representative Toby Tiangco ang nagsabi na may nangyari umunong suhulan noon nang i-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte. Nilinaw din ito ang tunay niyang motibo sa pagtalakay sa maleta expose. Hindi naman natin hinuhusgahan yung aking mga kasamahan doon. But of course, gusto lang natin mabigyan sila ng pagkakataon. That if they feel that they have been compromised or they might be compromised, mag-inhibit na sila or mag-recluse na sila. Itong nangyari pong sagutan ninyo with Congressman Ridon, ito po yung malaking patunay na yung issue sa maleta, issue sa sobre, ay nakararating po dyan sa House of Representatives. Hindi po nila ma-i-deny na wala silang kaalaman dahil kayo po mismo nag-brought up at ganun po nangyari, naging sagutan, sir. At last, sir, ano po mensahe ninyo sa taong bayan, sa masang Pilipinong sumusubaybay sa mga issue ngayon? Alam mo, MJ, kaya ka nagugulat ako ba't masyado silang affected. It's the risk kung hindi totoo yung mga paratang, then they should not be affected. They should not be defensive on that particular point. Kaya yung sa akin lang, sa ating mga kapwa Pilipino, now, if we want to ferret out the truth, then let's work together and hold people accountable. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, Tama naman ang sinasabi dito ni Congressman Bong Suntay. Bakit nga ba talaga sila masyadong defensive, mga kababayan? Takot na takot sila rito, no? Maungkat ito nga po mga kasamahan nila na ayan po na-involve dito sa mga bigayan ng mga mali-malitang pera, mga kababayan. Bakit pa kayo takot? Panoorin nyo nga ito, mga kababayan, yung tuloy-tuloy na bakbakan. Hindi ko na po i-interrupin, ha? Panoorin nyo na lang po. Of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers. Sana wala itong copyright, mga kababayan. Parang may background music, ano? Tingnan na natin. Sana walang copyright, ha? There has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico,
Hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a point of That order. enjoys the highest Mayor. hierarchy among all the motions. Let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this is Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a point That of order. enjoys the highest Mayor. hierarchy among all the motions. relevancy of this speech? No, Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter, and more importantly, my understanding of what he's stating today. Ayan mga kababayan, wag na natin ituloy yan si Ridong kasi nga po si Ridong ay alam naman po natin, depensa lang po, todo depensa lang po ang kanya po ritong sasabihin ano ho. Maliwanag po dito na binunot up yan ni Congressman Suntay, natakot po sila, nataranta po sila, kaya pinara po nila agad mga kababayan. At mayroon pa nga po dito, pinatatanggal po yan. Ito yata si Ridon ang nag-motion di ba? So alam nyo na po ang mga gago, talagang takot yan pag mayroon pong pupuna sa kanila. Ganun lang po yung kasimple mga kababayan. Ito pong may mga ginagawang masama ay matatakot po talaga. So punta na po tayo rito sa main issue mga kababayan. Ito po ang main issue natin. Ano ba nga ba ang mga kinaugnayan po nito mga dating mga kongresista? So, hindi pa ako kay Busal dinasan, kay Madam po ako. Saan ka nakapag-deliver, Benny? Dito Kanino? banda sa Cherapora po. Kaninong bahay? Kay Kung Stella yan po. Kimbo? Opo. Okay. Dati po. Tapos, Kung Estela Kimbo, na-deliveran ka rin daw po ng pera or ng malimalitang pera dyan sa inyo, milyon-milyon. Paliwanag mo rin ito, Kimbo. kay former speaker po sa 42 McKinley Road, North Forbes, saka 14 Nara Street, South Forbes. Ano? So ito, yung mga nakakasama ito ni Gutesa, mga kababayan, sapagkat sabi nga ni Gutesa na nadeliveran niya rin yan, yung Nara na yan, yung Forbes Park, di ba? Nabanggit rin yan. Ito si Kimbo, mga kababayan, ito si Kimbo, ayan no, may picture po ng mga malimanitang pera at hindi ka po makakapag-deny dahil ayan po, mayroon pong bike na ginagamit mo. Ito po yung bike na yan, mga kababayan. Kaya naman, huli ka talaga sa akto, kumpirmado, ano ho? Kumpirmado itong si Kimbot na stick to the plan. Di ba mga kababayan? Huling-huli po dito si Kimbot. No? Kita nyo itong mga dating mga kongresista, involved doon sa ano. Patunay lang po yan mga kababayan na talagang mayroon po talaga silang totoong ginawa, no, or mga kalukuhan na pagnanakaw dito sa kaban ng bayan. Ayan po si Kimbot, may mga ebidensya po. Kaya itong si Lacson ng Blue Ribbon at saka si Boying ng Ombudsman, takot na takot. Puro parehas ang kanilang destabilization ito, ang kanilang bintang. Speaking of dating congressman mga kababayan, eto na naman si dating congressman si Raulo Manuel mga kababayan. Pero bago yan, tapusin muna natin ito. So, naniniwala ba kayo nakasama ito mga kababayan? Ayan, may picture, no? Ang kagandahan po dito sa mga ex mga sundalo na ito, mayroon po sila mga ebidensya, may mga patunay po sila. Hindi lang po ito basta sinabi lang, nakita lang nila, hindi lang ito basta sinabi, or hearsay, or chismis, kundi
Bukod sa nakita nila, involved din sila. Sila mismo ang naghahatid nito. Plus, may mga picture pa sila. No? Ang isa pa nga dito mga kababayan, madali lang naman talaga sila i-debunk eh. Imposible itong bahay na to, itong bahay ni Kimbot na mayaman na ito, walang CCTV. Di ba meron yan mga kababayan? Kung meron, bakit hindi nyo ilabas? Para pasinungalingan nyo ito. Well, doon nyo na lang sa korte ilabas yan, mga kababayan. So yan, si Kimbot ha, kumpirmado. Nakatanggap din ito ng mga mali-malita. Kaya naman pala, stick to the plan ang sinasabi nito noon. Kailangan nila mag-stick to the plan dahil nga po mga kababayan ay booking na booking po sila. Di ba? So, speaking of dating kongresista, eto pa itong isang kongresista nito mga kababayan, panoorin natin. Sangkot din po ito sa mga bigayan ng mga mali-malitang pera pala. Dati ng Kabataan Party List si Raul Manuel. Kausapin lang po natin sa kanya pong masasabi dito po sa pagkakadawit ng pagkakasama ng kanyang pangalan sa sinasabing listahan po na nahatiran ng mali-malitang pera sa Kamara. Raul, maganda umaga. Hi po, Manong Te, DJ Chacha, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin this morning. Greetings po. Nabasa mo ba yung babahagi ng affidavit? Ano ang masasabi mo, Raul? Yes, nabasa ko po kasi pinagpo-post nila, I can sense a coordinated effort sa mga pages na hawak especially ng mga avid na taga-suporta ng Duterte Camp. Una po sa lahat, hindi po yun totoo. Kitang-kita po ng mga nakakakilala sa akin na kung meron akong limpak-limpak na pera, saan ko gagastusin yun. Pangalawa ay ang common po nakikita natin, inaatake po yung mga tinuturing na mga Saan niya raw dadalhin ang pera? Saan niya gagastusin pag mayroon pa siyang limpak-limpak ng pera? Alam nyo na. Doon sa mga pogi. Hindi, joke lang yan ha. Nakakakita tayo kasi ng mga pogi di ba? Walang trabaho pero gaganda na motor. Formado yung mga Inmax. Mga Inmax pa yung mga animal na yan. Yung mga tamad na mga pogi. Yan. Hindi ko sinasabi may jowang pogi ito si Hindi ko sinasabi. Duterte na kalaban nila, nilalamp nila lahat. Imagine, yung mga nasa Makabayan Coalition, yung ilan din naman na nasa majority dyan sa House, tsaka maging yung ICC. So para bang gusto nila ipakita na sila yung biktima, kalaban sila ng buong universe. No? Parang ganun na lang yung kulang nilang gustong ipakita. Kaya masasabi natin na sign ito ng desperation sa bahagi nila. Kasi lately, inabangan ng mamamayan na on the international stage talaga ay maipaliwanag bakit hindi tama yung anti-porn na drug campaign dati ni Rodrigo Duterte. Tapos, mula 3, naging 4 pa yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, kung hindi nila matakasan yung accountability, ito na lang yung kanilang kinakapitan. Bumabawi sila sa propaganda kasi buhay na naman yung kanilang mga troll army. Alright. Anong inyong balak gawin ngayon dito sa pangyayaring ito, Raul, sa grupo ng Makabayan, kayong mga dating mga miyembro ng Kongreso? Yes. Ngayon po, tinitake note namin ang lahat ng mga lumalabas na remarks galing sa mga taong nag-file daw ng affidavit. Tapos, we also take note yung fact na dishonorably discharged pala yung significant number doon sa 18 na mga ex-Marines daw, no? So yung mga ex-Marines natin, mga Marines noon, ngayon naging mga Marites, no? Kaya we won't take this lightly kasi nga kung feeling nila they can get away with... Gago mga kabayan, ang mga Marines daw natin ay ngayon naging mga Marites. Marites ka dyan, may mga ebidensya po sila mismo involved Ang Marites, yung nakimarites lang. Walang ebidensya at hindi witness. Mismo sila involved nga, witness nga, gago ka. Ay, nako naman All this made-up stories at mga propaganda ay kinocompile po namin yung mga sinasabi nila dun sa press con at yung mga kopya na may-upload nila sa social media. Okay, so may pahabol ng tanong si Tita Chacha. Oo. Rep, sa tingin niyo po, if you're saying na from Marines, naging Marites, tapos kanina sinasabi din po ni Representative Franz Castro na pusit tactics yan, inililihis yung mga totoong nangyayari talaga, meron na po ba kayong idea who's behind them kung sakali man?
Oho. Kahapon po kasi minonitor din natin kung saan talaga lumalabas yung mga kopya ng affidavit. Hindi pa nga siya in-upload or nilabas as a PDF file, pero as kumbaga na-scan or na-picturean ng mga pages ng affidavit. Tapos lumabas pa talaga dun sa mga page, gaya ng sabihin na po natin, Paolo Duterte supporters, ganyan, at iba pang mga pages sa Facebook. So, nagtatry sila na i-sway na naman yung public opinion to their benefit, tas mag-garner ng tens of thousands of reactions in support of them, no? So, gusto nating masagot ito kaagad kasi nga hindi pwedeng hinahayaan yung mga pinapakalat nilang mali, no? At yung difference po kasi ngayon, actually na-take note po namin months ago pa sa TikTok. Yung mga listahan daw ng mga nakatanggap, andyan na rin yung pangalan ko eh. Pero ngayon, sinama na talaga nila sa affidavit para mas mapag-usapan, feeling nila magiging ng traction, pero pinapulaan na natin yun. Oo. So, you're saying na ang mga Duterte, tama po ba yung pagkakaintindi ko, ang nasa likod nito? Kasi parang sinasabi nyo, monitored nyo na lumabas dun sa mga Duterte-affiliated Facebook pages? Yes, so yan po yung isang nakikita kong pattern. At yung mga pinapangalanan din sa affidavit ay kumbaga all in lahat. Basta ang pagtingin ay bumibira, no, sa mga Duterte. Siyempre kasama dyan yung mga aliado ng Administrasyong Marcos. Pero sinama din yung Makabayan Coalition na kinikriticize, hino-hold accountable yung mga Duterte at yung mga Marcos din naman, kahit simula pa lang ng term natin noong 2010. Oo, kagaya po ni Senator Antonio Trillanes ang sinasabi niya, plano niyang magkaso ng cyber libel dito po sa mga lumantad kahapon. Kayo po ba, anong plano po ninyo sa Makabayan Block? Sa amin po, in-explore pa namin yung iba't ibang options kasi kung sa usapin lang po ng cyber libel, titinan pa namin kung doon po kasi sa press conference, at least kung sa part po ng Makabayan Coalition, hindi pa outright na pinangalanan kami. Pero dahil nasa affidavit kami, so pwedeng iba yung maging approach namin. Tapos given din na based on our stance dyan sa cybercrime tsaka cyber libel, careful po kami na gamitin yung cyber libel. Kasi nga, sa bagay naman ng iba, inaabuso siya. So sa amin, we will have a more careful track sa pag-deal with sa ganitong matter. Yan, sige, mag-ano na kayo, magsampa ka ng kaso na ganyan para magkaalaman na talaga. Pero ang totoo, ang alam ng taong bayan ay may mga ebidensya pong hawak, ito pong mga dati pong mga sundalo. Kamukha na lang po nitong ebidensya na yan. Hindi nyo po yan basta mapapasinungalingan at maghintay ka kasi kung kasama ka dyan, na kasama ka dun sa naging listahan, malamang sa malamang kasama ka rin na may hawak silang ebidensya, mga kababayan. Speaking ebidensya, itong si Lacson, ito kapapasok lang mga kababayan, no? Itong si Lacson ay may mga sinasabi dito ngayon, mga kababayan, na talagang ayan ang pagkakasabi niya dito, no ho? Lacson first probe into ex-Marines delivery story. May turn into circus. Pwede daw maging circus lang ito, mga kababayan, ang sabi niya rito. Tingnan natin. Ang sabi naman ng comment sa kanya, proteksyong racket ang tawag dyan. At si Pinky, malitagang siya, ang getaway driver ng mga bank robber na si Bangag, BBM ang mastermind, nagkataon na ang bangko ay ang budget ng Pilipinas. OMG, mga kababayan, ang lupit nito, ang bangko na kanilang nakawan ay bangko ng Pilipinas or ang budget ng Pilipinas. Grabe, mga kababayan, ang sama, no? Ano bang nangyari dito kay Lacson, mga kababayan? Ano bang nangyari dito kay Lacson na kung makaano naman ganyan-ganyan na lang, mga kababayan? Hindi ka ba, Lacson, nababahala dito na may mga hawak ko? Kumpleto po sila ng ebidensya dito, itong mga dating mga Marines, no? Hawak po nila ito, si Kimbo, si Dilima. Nakapagtataka itong si Dilima, Lacson, itong si Dilima na videohan dito si Dilima. Kasama dito si Dilima, Lacson.
which is unnatural. Pero, yan ang nangyari sa PDAF eh. Maalala po ninyo, 60 to 70% ng pondo ang kickback ng mga mambabatas. Walang pinagkaiba po dito eh. 60 to 70% din ang kickback nila. Bakit po nung una wala hong pirma yung affidavit nila nung kayo po ay nagpa-press con daw? Tama ho ba? Ay, hindi po. May pirma yung hawak namin nung nagpa-press con kami. Okay. Hindi, ako nga confused ako kung saan nanggaling yung unsigned. Pero meron po akong pinagbigyan na 2 tao. Pero hindi ko na lang po sabihin ang pangalan nila ngayon, pero I can say it off cam, no? Tingnan niyo mga kababayan, no? Din lang naman ito nila dinala sa ombudsman, di ba? Pero mayroon daw hindi pumirma. Pero sabi nila kapirma lahat eh. Mayroon na po doon pa lang mga kababayan, mayroon na po kaagad na gumagawa ng paraan, ano ho? Maaari siguro sinerox, pagkatapos sinerox, tinanggalan ng perma. Di ba? Bago i-xerox, tinanggalan mo na ng perma para palabasin ngayon na ito hindi pa pirmado lahat. Para masira na kaagad ang credibility nito. Which is parang, aywan ko may napanood akong isang nag-interview dito kay Baligod. Parang ganun ang ginigisa sa kanya. Pero napakatanga naman. Kitang-kita naman itong ginagawa ni Baligod, di ba mga kababayan, na sinasabi nga niya, no, ito yung pinaka-formal. Ito yung walang ibang paraan dito sa ombudsman. Bagamat mayroon andun na babanggit si Remulla, wala siyang magagawa kasi ito na yung pinaka-formal eh. Di ba? Dahil gusto ko po sana silang mag-witness Okay. dito sa affidavit nila. Kasi yung tinanong ko yung ibang mga nag-cover, sabi ko, ang sabi ho sa akin, unsigned daw yung affidavit. Pero today naman, as of today, nung pumunta kayo sa ombudsman, napirmahan na syempre. Opo, even before our press con. Aha. Nandun naman po yung petsa ng notarization eh. Okay. Isa pa kong binakbak sa inyo, bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? At the time, nakakulong pa siya. Nung 2022 ba? Nakakulong pa siya. Hindi naman ho 2022 yung delivery sa kanya. Maybe better for them to respond to that. Kasi kinorek nyo ho ba yung kay De Lima? Hindi po. Ang malinaw doon, nakita nila si Congresswoman Laila De Lima na nakipag-meeting kay Sani Trillanes, kay Speaker Romualdez, kay Zaldico, at saka si Secretary Ed Año sa Town House. Ang estilo kasi po ni Zaldico, laging meron siyang kasama sa convoy na sasakyan na nandoon yung pera. Maleta, paper bag. Sila rin po kasi ang bumibili ng paper bags eh. So familiar sila sa hugis, itsura. No? At yung parking lot po ng Unit 8 and 9 na townhouse, ang katapat po niya lang doon nagtatambay yung mga sasakyan. Okay. So, nagdala sila sa loob ng pera, paglabas, may bit-bit na. Yun ang sinasabi po nila. Ito po yung expendable bags na 5 million? Oo, paper bag po yan. Paper bag, oo. Kasi yung expandable envelope, 2 million po ang laman nun. Okay. May ganun pala. Hindi pala bag yung expendable. Expandable na envelope. Pala yun. Expandable envelope, Yeah. okay. Si De Lima, bakit nga siya na... Di ba may correction po kayo this morning eh? Siya ba yung nag-correct? Oo. Yes. Tinanggal nyo na po siya sa listahan? Ay, hindi po. Klaro Kasi naman ako yan. ang ini-insinuate nila, kasi naisama sa yung prefatory statement before the listing of the members of the House. Nakalagay kasi doon na sila yung mga na-witness namin na nabigyan ng pera, etc. Na membro ng House. So, nailista siya doon. Okay. Pero, yun yung general kasi. Pero yung specific part, sa pagbigay kay Laila De Lima, nasa, I think, sa subsequent or sa portion ng ICC po yata yan. So, hindi siya nabigyan ng pera? Nabigyan po siya. Nabigyan siya ng pera. So, hindi ho tatanggalin yung pangalan ni Senator Laila? dun sa mga nakatanggap? Ganun Hindi po ba? kasi yun ang sinasabi nila eh.
At nakita nila na may bit-bit nga siya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Kami po. Anong nakita nyo exactly? Yung ano po kasi ma'am, yung paper bag, galing Horizon ma'am, dinadala namin sa townhouse. Townhouse po. Nakalagay po sa sasakyan yan. Kami rin po ang nagbababa niyan ma'am. Then, darating po yung mga gamiting or nandun na po yung mga gamiting. Paglabas po niyan ma'am, kikita po namin na bit-bit na po nila yung mga paper bag na may lamang pera. Magkano yung laman ng paper bag? Estimated namin nun nasa 5 to 10 pataas. Million. Yes ma'am. Okay. Kaya nasama o nabanggit din si Yes, ma'am. Senator De Lima? Hindi, ang sinasabi po kasi nila ni Ted Filon na ang sabi nyo kasi rito ay binigyan siya ng maleta. Eh, hindi ko po hawak yung affidavit. Ang sabi kasi maliwanag sa akin na nabigyan siya sa townhouse ng paper bag. Okay, hindi Kaya- maleta. Yun ang hindi correction. maleta. Yes, ang kaya- correction lang, Hindi paper maleta. bag, hindi maleta. Oo. Pero Nabigyan. sinasabi ho nila na nabigyan siya. Yes. Kaya ang Okay. sabi ko, it could be an oversight on my part. Okay. Hindi ko naman sinabing mali ako. It is possible that it was an oversight on my part. Okay. And of course, kanya-kanyang interpretation na po. Okay. Sir, sabi po nila yung mga sabi rin ho nila, isa sa mga pinambakbak nila sa sinabi nila, yung mga litrato daw po na nakunan, mukhang AI generated daw po. Tapos, meron pa ako nakitang picture na hindi match yung tail number ng eroplano sa yung eroplano supposedly na Mamaya na muna natin pag-usapan yan. Ito muna. Balikan natin yon. Yung, di ba? Pinuna nga ito ni Ted Filon. Yung palang paliwanag dito ni Attorney Baligod tungkol nga dito kay De Lima, mga kababayan. So na-oversight, hindi naman sa sinasabing nagmali siya or na-oversight lang. Siyempre, sa dami nga po ng hindi dahil sa hindi siya nakatanggap or nabigyan. Hindi nga lang po yung malita, pero yung envelope, mga kababayan. So yan ba ang ang problema pasintabi dito kay Ted Filon pero para bagang yung iba natin mga media, ang ibang mga senador o ibang mga congressman tila baga parang imbes na pumunta tayo doon kung saan pupunta talagang investigasyon mukhang iwas tayo, palihis tayo kung saan nang tinutumbok ng investigasyon. Katulad dito ni Lacson, mga kababayan. Ano ba sinasabi dito ni Lacson sa Tagalog? Kasi Tagalog, English kasi yan sinabi niya, no? Tagalogin na lang po natin, mga kababayan. Ayon dito sa English, Lacson first probe into ex-Marines delivery story may turn into circus. Sabi niya dyan. Ang Tagalog niyan, mga kababayan, nangangamba si Lacson na ang investigasyon sa kwento tungkol sa umano'y paghahatid ng pera ng mga dating Marines ay maaaring mauwi sa isang circus. Yun po ang sinasabi niya. Hindi po ito basta kwento, Lacson. Nakakahiya ka naman, Lacson. Ang tanda-tanda mo ng senador at dati ka rin investigador. Sasabihin mo, kwento na lang ito. Ano ba ito? Parang pinapahina mo eh. Hindi ba ang tawag dito ay pagsisiwalat, pagbubulgar, pasabog? Hindi ito basta kwento. At ang nagpapasabog dito, hindi Marites sa kanto. Ang nagpapasabog po dito ay mismong saksi. Involved. Sila mismo ang nag-deliver. Hindi po ito story lang, Lacson ng kwentong barbero lang or kwentong Marites lang. Di ba? Sorry po. Ito yung patunay na takot si Lacson. Kasi nga po, sino bang nababanggit dito, mga kababayan? Martin Romualdez. Sino pa? BBM. Wala na pong hindi na nababanggit dito matataas eh. President Marcos na mismo ang pinakamataas eh. So, sino pa bang hindi mababanggit? Kaya naman, mga kababayan, itong si Lacson, mukhang nanginginig na po sa takot. No? Lacson, kung hindi mo kaya yung trabaho mo bilang Blue Ribbon Committee Chairman na mag-imbestiga, ipaubaya mo sa iba. Ibigay mo yan sa iba. Huwag nyo sabihin, Lacson, na papatayin nyo na itong issue na ito na hindi nyo ito didinggin at hindi nyo ito pakialaman. Sa bagay, mga kababayan,
Ito po talagang target nila. Hindi lang ito nila sasagutin, pabayaan na lang po nila ito na tumahimik na lang ang isyong ito. Pero tatanungin ko kayo kabayan, tatahimik ka ba? Ha? Mananahimik ka na lang ba sa isyu na ito? Well, kung mananahimik ka, at yung iba, hindi naman natin kaya, no? Kundi ito sila Lacson lang, may karapatan dyan, may kakayahan dyan. Si Boyeng Rimulya din naman, may kakayahan din siya sana. Ang problema kay Boyeng Rimulya, involved din. Di ba? Nabanggit din doon sa pagsisiwalat o pagbubulgar, pasabog nitong mga ex-Marines na tinawag lang ni Lacson na history, kwento. Hindi to kwento ni Lola Basyang. Lacson, nakakahiya ka. Ang tanda-tanda mo ng senador. Hindi ka lang basta senador, dati ka pang PNP chief. Imposible naman na hindi ito ka-imbestiga, Lacson. Di ba yung comment ko pa nga nun, destabilize. So kung ganon, mas lalo ka nga dapat mag-imbestiga, di ba? Ito yung problema dito sa mga ito, mga kababayan. Dahil nga po sa instead na interest ng taong bayan ang kanilang panigan, kundi ang kanilang pinapanigan ay ang kanilang mga amo. Sorry to say, Lacson, mukhang lumalabas talaga, tuta ka ni Martin at ni Marcos Jr. Which is, salamat ka, hindi ka katulad ni Tutasin. Di ba si Tutasin nabanggit din dito, mga kababayan? Siya, hindi yata siya nabanggit, kaya pasalamat ito si Lacson, mga kababayan. Ano ho? So, anong inyo masasabi dito kay Lacson, mga kababayan? Paki-comment nyo po dyan sa baba. Pero para sa akin, Lacson, kung hindi mo kaya mag-imbestiga, mukhang surrender ka na eh. Ibigay mo na lang yan kay Marcolita o kahit sinong senador dyan. Kahit nga si Bindalo Tulfo, ibigay mo yan. Sa bagay si Tulfo, nabanggit din doon, anak ng titing. Sino pa ba ang pwede dyan? Yung isa naman Tulfo, wala, Marites lang din ang alam nun. Ang ingay-ingay nun pagdating sa awayan ng mag-asawa. Buhay ng mga may buhay. Maingay yun si Rapi Tulfo. Pero pagdating dito sa malalaking issue flood control, tahimik na tahimik. Siya na rin po yata ang gustong pumalit ng Committee de Silencio ni Lito Lapid. Ayan po mga kababayan, kayo po, kung mananahimik kayo, gusto nyong matulad kay Lacson, at gusto nyong matulad, ang pili na lang kayo, gusto nyong matulad kay Lacson, o matulad kay Marcolita, na hindi po titigil hanggat hindi matukoy ang mastermind ng lahat ng ito. Paki-comment nyo po dyan sa baba, ilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga-saan kayo, at nang mapag-usapan po natin yan. As always mga kababayan, Pilipinas, God first. Bye-bye.